po dito po tayo sa tahanan ni Brother William upang magsagawa ng home Bible study. Alam nyo, ginagawa po namin ito upang ang salita ng Diyos ay lahat kami makinabang. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat naman pong tao, walang pinipiling tao. Mayaman man o mahirap, ano man ang kalagayan mo sa buhay. May sakit ka, wala ka sakit, maputi ka, maitim ka, whatever. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Kaya sa araw na ito, tayo po ay maghaharal ng mabuting balita. Pero bago tayo papalaw sa pag-aaral, tayo muna po yung lalapit sa panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang salita mo, siya pong buhay namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Happy Resurrection Sunday. Yung istorya ng ating Panginoong Yesus, namatay siya, nilibing siya, sa ikatlong araw, muli siyang bumangon. Sa bansa nating Pilipinas, yan po yung araw ng linggo. Yan, kaya ang bati ko po, Happy Resurrection Sunday. Tingnan natin sa Biblia, talaga bang totoo na buhay po ang Panginoong Yesus maguli sa mga patay? Alam niyo po, kung di siya nabuhay, hindi po kumpleto ang misyon. Ano yung misyon ni Jesus? Yang kaligtasan na ibinibigay sa atin. Alam niyo yung babaw siya ng cross, bago siya malagot ang hininga, ba sinabi ni Jesus? It is finished. Tapos na. At niyuko ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ibig sabihin, tapos na, nagawa niya po ang kanyang tungkulin. Ang tungkulin niya ay iligtas tayong mga tao. Kasi po wala tayong capacity, kakayahan upang bayaran ng atraso o kasalanan natin sa Diyos. Sapagkat ang ating kasalanan ay sadyang mabigat. Kaya sabi ko nga po madalas, ikaw man yung pinakamayaman sa ibabaw ng mundong ito, wala kang capacity para bayaran mo ang iyong kasalanan. Po, lagi niyong tatandaan yan, mahal tayo ng Diyos. Dito sa libro ng San Mateo, basahin mo, brother o sister, mula sa 28, chapter 28. Simulan mo sa 1 hanggang 10. Yan. Dito natin mapapatunayan na muli siyang bumangon. At mayroong mga testigos o mga karakter. Chapter 28. Simulan mo sa 1 hanggang 10. Yan. Mateo 28, ha? Para makita natin na talagang bumangon siya. Yan. Ang issue kasi ng mga iba, ewan ko, bakit napakalikot ng kanilang kaisipan. Sige. Hanggang 10. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubuang liwayway. Noong unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ang malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Ginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niya. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halik kayo, tingnan ninyo ang hinimlan niya.
Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali na silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak. At pagtakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Ayan po ang katibayan. Ano? Wala yung bangkay. O, kita? At nasa lubong nila si Jesus. Alam niyo, kung hindi po siya nabuhay na maguli, hindi po nakumpleto ang kanyang misyon. Hindi tayo natungo sa kasalanan natin. Kung hindi po siya nabuhay na maguli. Salamat at nabuhay siya maguli para magkaroon ng completion ng kanyang pagsalba sa atin. Alam niyo po, tayong mga tao po papunta ng impyerno. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, kinasangkapan si Jesus para saan? Para iligtas tayo. Sister, pakibasa mo. 1, 3, 16, 17. Tingnan niyo po ang pag-ibig ng Diyos dyan. Talagang, alam niyo po, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, walang katulad. 1, 3, 16, 17. Diyan makikita natin. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat katauhan kaya binigay niya ang kanyang isa-isang anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi pahamak, kundi nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang ang parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ang pamamagitan niya. Amen. Kita nyo? Niligtas tayo sa pamamagitan niya. Si Jesus po yun. Tingnan naman natin ang sulat ni Pablo. Sa unang Korinto, chapter 15. Medyo mababa ng konti ito. Bahala na kayo ha. Unang Korinto. Listen na. Oh, Ano yung pastor? unang Korinto, chapter 15. Simulan nyo sa 12 hanggang 19. Ngayon, kung ipinaparangal namin si Kristo ay muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo iyan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin binubuhay si Kristo, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y manatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napaka
napahamak kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito. Tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Amen. Kita niyo po ang sabi ni Pablo. Kung hindi binuhay na mabuti si Jesus ng Diyos, tayo na po yung pinakakawawa. Isipin niyo, sumasampalataya tayo kay Jesus, wala palang katuturan. Ano pa sabi ni Pablo? Lalabas na, sinungaling kami kung hindi totoo. Totoo naman talagang bumangon eh. Kaya yung ating pananampalataya, totoo. Hindi fake. Ano po? Tandaan niyo po yan. Ano naman ang sabi ni San Pedro? Unang Pedro, tingnan natin. Ito may konting utos ito eh. Unang Pedro, bandang dulo, sis. Unang Pedro, Chapter 2, 24, 25. Unang Pedro sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo pinagaling, sapagkat kayo ay tulad ng mga tukang naligaw. Ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng iyong mga kaluluwa. Amen. Ano daw tayo, sabi ni Pedro? Tayo mga, ulitin mo nga si sana yung 25, ano? Sige nga. Binanggit si Pedro dyan eh. Yung binasa mo 25 kanina. Tingnan natin yung sinabi ni Pedro. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng iyong mga kaluluwa. Ano sabi niya? Para tayong mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo. Anong sabi ng tao? Dito ako, bahala kayo dyan. Sabi ng mga iba dyan, bahala ka rin dyan. Basta kami, dito kami. Yan po ang ugali ng tao. Nagkanya-kanya po tayong lakad. Imbis na sundin natin ang gusto ng Diyos, tayo po ay nagmatigas. Opo. Ngayon, meron siyang utos. Sabi ko nga po, meron siyang utos. Anong utos niya? Basahin mo muli, Sister, yung 25. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng iyong mga kaluluwa. Ang utos, manimbalik. Kanino? Sa pastol na tagapangalaga ng ating kaluluwa. Kung naniniwala po tayo sa ginawa ni Jesus sa ibabaw ng cross at nabuhay siyang maguli sa mga patay in 3 days, Biyernes, Sabado, Linggo. Linggo lang madaling araw po. Yung pasikat pa lang yung araw. Doon po nangyari yung pagpunta ng babae doon. Tinignan, wala na yung bangkay. Okay? Ang sabi niya, ni Pedro, manumbalik tayo. Kasi dati po tayong naligaw. Nang nilikha tayo ng Diyos, perfect tayo. Kasi nilikha tayo ay saway sa itsura ng Diyos. Pumasok ang dyablo, nasira ang plano ng Diyos para sa atin. Ngayon, manumbalik tayo. Ibig sabihin, babalik tayo sa tupa, sa pastol. Sino po yung pastol na sinasabi ni San Pedro? Dito sa 1 chapter 10. Yan, tignan naman natin ang pastol. Chapter 10 ng 1. Libro ng 1, chapter 10. Simulan nyo sa 11, 12, 13,
14, 15, hanggang 15. 1:15. 1 chapter 10. Mula 11 hanggang 15. Chapter 10 ha. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Nagkarito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa hindi siya pastol, at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. 13. Matakas siya, palibhasa ay upahan lamang, at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa, at ako naman kilala nila, at inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Amen. Sino yung pastor? Jesus. Inuutosan tayo ni Pedro magbalik loob sa tupa, ay sa pastor tupa, na nangangalaga ng ating kaluluwa. Si Jesus po pala yun. Ibig sabihin, isuko natin ang buhay natin kay Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Siya po ang pastor ng ating kaluluwa. Po, naalala niyo po si Esteban, nang malapit na siya mamatay, ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo po ang aking kaluluwa. Nang malapit na siya mamatay. Si Jesus kasi ang nangangalaga ng ating kaluluwa. Kaya inuobliga po tayo na magbalik loob sa ating pastor, na walang iba kundi si Jesus Christ. Po, lagi niyo pong tatandaan yan. Si Jesus po ang daan papuntang langit. At sabi po sa 1:14, 6. Pagbasa mo, sister. Isang talata yan para makita natin kung ano sinabi ni Jesus. 1:14, 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Kung hindi po tayo magbabalik loob sa ating pastor, ala po, hindi tayo makakasama sa kaharian ng Diyos. Kaya, obligado. Kung naniniwala tayo kay Jesus, unless hindi naman kayo naniniwala, okay lang. Pero kung naniniwala kayo kay Jesus, walang dahilan para hindi niyo po isuko ang buhay ninyo sa Kanya. Alam niyo, sa panahon natin, tignan niyo yung nangyayari sa ating paligid. Magulo na po ang ating mundo. Magulo na. Hindi na natin alam ang pasusunod na mangyayari. Baka maaari magkaroon ng pandaigdigan digmaan. Hindi natin masabi yan. Bagamat nakalagay po talaga sa Biblia, magkakaroon ng giyera. Bansa sa bansa, maglalabanan. Pula na po yan eh. Kaya pag may nababalitaan akong mga conflict of interest ng iba't ibang bansa, sabi ko, nasa Biblia na yan. Hindi naman pwedeng pigilan yan. Kaya tayo po ay nunumbalik ngayon. Ang kamatayan ni Jesus para sa lahat ng tao yan. Pero, exclusive lang sa mga tupa. Anong sabi ni Jesus? Sa binasa ni Sister doon sa 1 chapter 10. Sister, basahin mo nga uli dito sa 14 and 15 lang. 1, 10, 14, 15 lang. Yan, tingnan natin ang sinabi niya. Ako nga ang buting pastol. Kung paano
tanong, ako nga mabuting pastor, kung paano kilala ko ng Ama at siya ay kilala ko. Yun din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inaalalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. O, kita nyo? Ang kamatayan ni Jesus sa kanyang pagkabuhay para sa lahat ng tao. Pero, kung hindi mo isusuko ang buhay mo kay Jesus, hindi ka kasali. At sabi niya maliwanag, inihalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Eh sa Biblia po, dalawang karakter ng tao tupa at kambing. Yung tupa, yun yung pupunta ng langit. Yung kambing, yun ang pupunta ng impyerno. Kaya nga po sabi ni Pedro, tinubos na ni Yesu kasalanan mo. Kinuha na. Kaya dapat isuko mo ng buhay mo. Sa namamastol lang yung kaluluwa. Kaya hanggat buhay tayo, kaibigan, anong gagawin natin? Isuko na lang po natin ang buhay natin. Alam nyo, iba po yung mamatay kang may Kristo. Kaysa yun naman, mamatay kang wala kang Kristo sa buhay. Huwag nyo sabihin, baka yung mamiloso po lang kayo. Pinatato ko na nga Hindi po patatuhan ang labanan dito. Kung kayo po ay tupa talaga ni Kristo. Anong sabi ni Kristo? Yung tupa ko, kilala ko. At kilala nila ako. At sumusunod sila sa akin. Ibig sabihin, follower or disipulo ka ni Kristo. Disciple of Christ. Tandaan nyo po yan, kaibigan. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ang kamatayan po, walang pinipiling panahon. Sa ibang larangan po. Ako, yung nagkaroon kami na reunion sa Pampanga noon. Isipin nyo, yung magkapatid, inagod yung kapatid niya sa likod na ganon. Para ma-relax yung kanyang katawan. Kasi sabi niya sa kapatid niya, imagine mo nga likod ko, sabi niya sa kapatid niya. Alam niyo po, iniimas niya pero patay na. Sino makakalam ng ang kamatayan ay biglang sumusulpot? Kung wala kang Kristo, wala na. Kahit pa ipagdasal ka ng ipagdasal ng yung mga yumaw ay mga mahal mo sa buhay na hindi pa patay, wala na pong kwenta yun. Tapos na ang buhay mo. Kaya tandaan niyo po yan. Sana, isuko na po natin ang buhay natin. Hindi po masamang sumunod sa mga lingkod ng Diyos. Kagaya ni Pedro. No? Lingkod po ng Diyos si Pedro. Kung inuutosan man tayo, hindi sumunod na lang po tayo. Apostol po yan Kaya sa buhay po natin ito, wala naman po. Sabihin mo mayaman ka, ano mong yaman mo? Hindi mo naman madadala sa kahit impyerno, hindi mo rin madadala yung kayamanan mo Lalo na sa langit, hindi mo madadala yan. So, meron lang pong madadala ng tao. Alam niyo po ba kung ano madadala ng tao pagdating na sa langit o papuntang langit? Panguling talata. San Lucas 18:8. Yan lang pong madadala natin, kaibigan. Pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. 18. Kaya simulan mo na sa 1. Simulan mo na sa 1. 18. Hanggang 8 lang pala, 8. 18. Sa Lucas chapter 18, verse 1 to 8. Hanggang 8 lang
Sinalaysay ni Jesus ang isang talingaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang nagtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka nainis pa ako sa kapupunta niya rito." At nagpatuloy ang Panginoon, "Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga inirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila kaya pag-iintayin niya ng hanggan. Sinabi ko sa inyo, agad niyang ibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga tao may pananampalataya. O, kita niyo. Yung pananampalataya lang po madadala natin, kaibigan. Na, yan lang. Kaya, pag nagbalik loob ka kay Kristo, pananampalataya po yun. Sumunod ka eh. Yun ang bunga ng yung pagsunod, pananampalataya. Yung pagsunod mo. Ayun, panguli ha. Pag hindi ka sumunod kay Jesus, may magagalit sa iyo, kaibigan. Hindi si Jesus ang magagalit. Isipin nyo pag hindi mo sinunod si Jesus, mayroong magagalit sa iyo. Pero hindi si Jesus. Panguling talata po bago tayo mag-closing prayer. Ano? 1:36. Yan. Diyan po nakasulat yung magagalit. No. Hindi po nagbibiro ang Biblia. 1:26. Ang Ang sinasampalataya sa anak na may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi nagkakaroon ng buhay sa halip na nanatili sa kanya ang puot ng Diyos. Amen. Yan po ang magagalit sa atin. Pag hindi tayo sumunod sa pastol tupa ng ating kaluluwa, ang Diyos po magagalit sa atin. Yan ang nakasulat eh. Gusto niyo bang magalit ang Diyos sa inyo, kaibigan? Kayo po, mamili kayo. Buhay niyo yan eh. Nasa inyo po ang pasya. Nasa kamay ninyo ang pasya. Kung gusto niyo magalit ang Diyos sa inyo. Pag nagalit ang Diyos sa inyo, o magalit ang Diyos sa mga ayaw sumuko kay Jesus, tatapon po tayong lahat sa impyerno. Gusto niyo ba yan, kaibigan? Sana isuko na po natin lahat ang buhay natin kay Jesus para maranasan po natin ang biyaya ng Diyos. Salamat, Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, pinatotohanan mo kami na muli mong binuhay ang iyong anak upang makasigurado kami sa aming kaligtasan. Salamat po. Bilang mga tao, wala po kaming kakayahan na bayaran ang aming pagkakasala sa iyo. Subalit, ganun pa man, minahal mo kami. Pinadala mo po ang iyong bugtong na anak si Jesus upang siya pong magdusa, maghirap at mamatay sa ibabaw ng krus. Salamat po sapagkat ang iyong pag-ibig ay walang katulad. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay? Anong gusto niyo, sister? Anong kanta?
O kantang pasalamat kaya. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po tayo ng tahanan ni Brother William and family. Tuloy birthday niya. Pag-pray natin ang kanyang birthday. Mamaya, God bless us all po.